Ang tinaguriang Philippines Lord of Scents na si Joel Cruz, hindi na lang perfume bottles ang kinakarir niya ngayon, kundi pati baby feeding bottles na not just for one, but two. Dahil siya ay isa ng ama. Or should I say, ama't ina ng cute na kambal na to. Sushoot ako ng tsinelas dahil lahat ng mga taong pumapasok sa baby room ay kailangan magsuot ng tsinelas, magsuot ng mask, maghugas ng kamay or maglagay ng hand sanitizer at magsuot ng gown. At yun yung gagawin natin sa loob ng baby room para mayakap at para magigil natin yung dalawang bata. Narinig yun yung mga bata. Sanitizer. Hello guys! Kamusta? Meet Joel Cruz's fraternal twins, Prince Sean and Princess Sign. That's right, biological children sila ni Joel. Huwag na kayong magtaka dahil sa panahon ngayon, accessible na ang advanced human reproductive technology na tinatawag na in vitro fertilization o IVF. Was it planned? Pre-planned na talaga to ever since years back. You wanted something like 10, 11 years ago. I really wanted to have a baby. Oh, yan na. It's easy. Lumipad si Joel papuntang Russia dahil doon, hindi issue ang pagiging single parent. Gusto kasi niyang tanging siya lang may custodial right o karapatan sa mga bata. Sa Russia, pinapayagan na isuko ng ina ang kanyang maternal rights. Sa mas simpleng salita, legal sa Russia ang pagbayad sa baby maker. Of course, you met the mother. Yeah, after giving birth, I met the mother. Okay. But Were you before there also? Pregnancy, I just, It was just a civil thing. Parang ganun saka lang. mga pictures lang. Mga pictures lang Kasi talaga. they'll give you a lot of selections. If you want a tall girl, blonde, blue eyes, green eyes, yeah. And it's really legal in Russia. Sa natural method, para magkaanak, kailangan magtalik ang mag-asawa. Kapag nangyari yon, posibleng magkita ang sperm cell at egg cell ng mag-asawa sa loob ng reproductive system ng babae. Doon nagsisimulang mabuntis ang babae. Yung embryo naman na yun, nag-i-implant sa loob ng uterus ng pasyente at ito ang nagiging pregnancy. Pero sa kaso ni Joel, malaki ang naitulong ng teknolohiya. Sa proseso kasi ng in vitro fertilization, dinadala ang sperm at egg cell sa isang laboratory kung saan ang sperm cell ng lalaki ay direktang ipinapasok sa egg cell ng babae. Sa laboratory na rin mafe-fertilize at magiging embryo ang pinagsamang sperm at egg cell. Sa embryo, doon nagsisimula ang buhay ng tao. Supposed to stay in the uterus of the woman kung halimbawang nag-implant yung embryo. And after 2 weeks, you will know whether the patient will be pregnant or not. Pero may limitasyon din daw ang prosesong ito. Sometimes we do get requests for gusto nila twins. But basically, or medically, we don't subscribe to this. You don't want really multiple pregnancies kasi mas malaki ang incidence ng mga medical problems, not only to the mother but also to the babies. Pagkatapos noon, tulad ng natural method, siyam na bonding ipagbubuntis ng babae ang baby hanggang sa ipanganak niya ito. Pero hindi mura ang high-tech procedure na ito. Sa kaso ni Joel, bago pa man ipanganak ang kambal noong September 2012, medyo malaki na raw ang nagastos niya para sa buong proseso at nadagdagan pa raw ito. How much was the cost? Initially, it's about around 6 million 6 million. pesos. Okay. And that's definitely that's guaranteed. Yeah, guaranteed yun yung 6 At million. least one. Correct. Right? Yeah. Okay. But kung twins, you have to pay half of the 6 million. But indeed, it's all worth it. Kita niyo naman, at alagang-alaga ni Joel ang twins. Bukod sa 4 na yaya, meron pang mga bodyguard. Sa table ko sa office, meron dong CCTV camera. So makikita ko lahat. Parati sila. Yung mga cameras na ganun dyan. Yan. Kaya I can monitor kung, let's say, may mood yung isa for instance or sleeping lang sila. So I can check. I can also check the mga nannies, the yayas, kung pati sila tulog din. Kasi kailangan isig sila. So pag kayo tulog?
Aminado si Joel na overprotective siya sa kanyang mga anak. Eh bakit nga ba naman hindi? Eh parang minimiraw niya ang mga ito. Ano yung mga traits na nakuha naman nila? Ito, chubby. Okay. Ito, when I was, a young boy, ganito yung mukha ko. No, ganito, itsura niya. Pinamistiso lang siya. Mas pinaputi lang. Parang ganyan. Ito yung mga, my youngest brother and my sister, ganito. Meron ka na bang parang nakikitang personality mo through them? Ito kasi medyo focused medyo serious siya. Okay, medyo masabi. When he's watching television, yung baby TV, talagang nakafocus sila pareho. Parang katulad mo. I hope so, gano'n. Sana, gano'n mukhang gano'n, serious siya. Okay. She's a jolly person naman, so yun din kasi isang personality ko na lagi siya nakasmile, no? Lagi siya Gaano kasaya si Joel sa pagkakaroon ng sarili niyang kambal? Well, nagpaplano lang naman siyang bumalik sa Russia para sa bago niyang baby. But kudos to you. It's gonna be hard being a daddy and a mommy at the same time, no? They will learn naman din, they will see naman eventually na I'm really a deserving father sa kanila because yung pagpapalaki ko sa kanila, you know, not just the love, affection, the education, everything. On that note, Happy Mother's Day na rin to you, Daddy Joel.